Dahil sa mga ginagawang panggigipit kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ngayon ng isang political commentator na mas darami pa ang suporta sa pangalawang Pangulo. Ay ang balita ni Almar Forzuelo. Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si Ibi Hugalbot na mas darami pa ang makukuhang simpatya at suporta si Vice President Sara Duterte ngayon. Kasunod ito ng nagpapatuloy na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos sa tapyasin ng Kamara ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ani Hugalbot, dahil sa ginawang ito ng Kamara sa pangalawang Pangulo ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is Inday Sara's FPJ moment, no? Kung if you remember FPJ, no, nagpapagulpian in the first half of the film, and then eventually will rise up and become the hero that he is or that he should have or that he should be, no, sa kanyang mga pelikula. Dagdag pa nito, hindi pinag-aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang ginawang pagtapya sa pondo ng OVP. Ang hindi nila nakita dito, no, is the millions of Filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last 2 years. Sila ngayon, ang itong mga kongresista at number one, itong Bongbong Marcos na rehimen, ang mananagot doon sa mga taong yon. At siguro nga, no, if I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at ang unreasonable persecution of the Vice President. Sa naging anunsyo nitong Huwebes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025 ay magiging higit 700 milyong piso na lamang ito. Kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pa wala silang budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Ayun, usapang OVP budget ay Attorney Sal. What's your take dun sa mga ginagawa ng kanyang mga consider detractors, no, dyan sa lower chamber ng Congress, no, na yun nga tinatapyasan nga itong budget ng Office of the Vice President. Pero para naman sa ilang mga senador, dapat daw ay hindi tinitingnan kung sino yung namumuno, kundi yung ahensya mismo, dahil paano makakapag-function yung Office of the Vice President kung babawasan ng ganong kalaki yung kanilang budget. What's your take on that, Attorney Sal? Matagal na natin, di ba? Ilang araw ko nang dinidiscuss yan eh. So, ulitin natin. Yung budget ng kahit na anong ahensya sa ilalim ng saligang batas, talagang may kapangyarihan ang mga miyembro ng Kongreso na suriin yan. Pero sa kanilang pagsusuri, hindi sila dapat mag-abuso kasi habang may discretion sila to approve or not to approve, then they cannot also abuse that because it will fall under grave abuse of discretion na pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Kasi sa Ligang Batas, ang Korte Suprema, kahit na anong uri ng abuso ng isang public official o ng ahensya ng gobyerno, pwede silang pumasok. Kaya meron nga akong panukala dyan na ang opisina ng Vice Presidente, for that matter, Presidente, dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling, hindi ka bababa sa isang ceiling. Di ba? Kung 2 billion ang budget, the following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Otherwise, useless. Ahensya, doon ka lang mag-ahensya. Kaya dapat talaga, susuriin mo. Hindi ako naniniwala din sa tradisyon na sinasabi. Dahil tradisyon, hindi mo na susuriin. Hindi. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust.
since ang perang ginagamit yan sa taong bayan, talagang dapat suriin yan. Kaya ikaw may presidente, vice-presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Pero huwag ka mag-aabuso. O yan ang regla dyan. Yung tradisyon, kortesiya lang yan. Kaya kung kortesiya man, ibig sabihin, hindi ka nasusuriin. Susuriin ka pa rin. Pero huwag mong babastusin, lalo na yung mga head. Kasi ang kortesiya ay binibigay doon sa opisina, hindi doon sa head. At sinong head na nandiyan. Ngayon, yung gaya ng sinabi ko na maraming beses na natin sinabi sa programa, pag yan ang ginagawa niyo sa Vice Presidente, lalo nag-aalab ang simpatiya ng taong bayan dyan. At lalong nag-aalab din ang galit sa inyo. Kaya pag ginagawa niyo yan, lalong madadali ang pagbagsak niyo sa inyong pag-aabuso sa kapangyarihan. Alam mo, Attorney Sal, sana dumating tayo sa point ng governance natin, dun sa mga politicians natin, sa mga namumuno, particularly dyan sa Kamara na whether they like the person in that office or not, titingin sila, hindi nila titingnan kung sino yung nakaupo doon, kundi yung function ng opisina at kung ano yung magiging epekto sa kung ano mang movement na gagawin nila. For example lang, yung budget cut. Kasi di ba Attorney Sal, kung ikaw nasa gobyerno ka, dapat tinitingnan mo yung whole picture. Hindi lang yung person na namumuno, kundi ano yung magiging effect nito. Katulad sinabi mo, Attorney Sal, grave abuse ng kanilang authority. Pero sana, Attorney Sal, alam ko ilang beses mo na na-mention, pinaliwanag dito sa ating programa yung patungkol sa abuse of authority. Pero umaasa yung taong bayan na sana magkaroon ng political maturity yung ating mga nasa gobyerno para hindi ganun ang kanilang pag-asta when it comes to paggamit nila sa kanilang power of the purse. Tuloy, tingnan mo ang ginagawa ng committee yan, ginaapi nila si Inday Sara, personal nila. Tingnan mo ang balik sa kanila ng mga netizens. Tingnan mo ang social media. Yung chair nila, yung chair na babae, tingnan mo, makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung siya teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yan ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi nang-aapit O yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Na-expose tuloy yung mga hindi dapat malaman. Kitang-kita tuloy. Kumakalat. Tatakbo pa naman ito ng alkalde sa Marikina. Paano? Paano ka na ngayon bobotohan pag ganyan nakikita na ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluho ng iyong pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon, talaga nakaban, kung todo customize. Yan ang sinasabi natin na huwag kayong mag-personal kasi talagang susuriin ang personal niyong buhay. Gaya ng sinabi ng Bible, what you saw is what you read. Correct. Naanitan nila ngayon yung mga tinanim nila. Sa isa. So kapag nagtanim kayo ng kasinungalingan, aani kayo ng maraming kasinungalingan, Attorney Sal. So sa inyong palagay naman po, Attorney Sal, katanggap-tanggap din ginawang, of course, you have explained na hindi katanggap-tanggap yung pagtapyas. Now, let's talk about yung sinasabi ng ilan sa mga senador natin na ibalik na lang sa original request na budget ng OVP. Do you think may magagawa ang Senado dun sa ginawa na ng lower chamber para dun sa bicameral? Palagay ko hindi nila ibabalik yan sa dati. Dahil yung mga Kamara de Representante, ayaw nga nila di ba? Tinanggalan nila ng 2.5 billion Pero magkakaroon pa rin ng budget yan. Attorney Sal, bago sa next issue natin, Attorney Sal, batiin muna natin yung mahigit 10,400 na mga barista tapos na kanilang bar exams.
daw na 3 days na bar exams nila. Congratulations. At makakapagpahinga na sila, Attorney Sal. At hihintayin na lang ang magiging resulta na lang kanilang bar exam. Good luck dun sa mga barista, sa mga result ng mga barista natin, Attorney Sal. Ang laki ng laki ng examinist bilang to 10,400 19. ang nag-apply to take an exam. Yes. Kung ilan ang final na kumuha. Ayan. Samantala, Attorney Sal, naging maayos yung pangkalahatan na 2024 bar exam. No? Sa huling araw ng exam, mas mahigit 10,000 aspirants ang nakakompleto ng bar exams. At kaugnay niyan, Attorney Sal, may mensahe si Pastor Apollo Sikibloy sa mga barrister ng JMC College of Law. Saad ni Pastor Apollo sa kanyang sulat kamay sa mensahe, and I quote, "It took a long, arduous journey to be here where you are today. The bar exams are the ultimate of all your years of painstaking study to truly become bona fide lawyers. I pray that you all pass the last hurdle of your cherished dream. A dream turned into reality to truly become agents of the law, to help the poor, defenseless, the downtrodden, the helpless, and powerless. I truly believe, as Jay Marians, that you truly deserve the best that life can offer, so that you in turn can help others believe by faith that you've made it. God bless you all." Bilang batikang abogado, Attorney Sal, mensahe niyo naman dun sa mga nagtapos na dun sa bar exams habang naghihintay sila ng resulta, Attorney Sal. Ito na yung panahon na mag-relax at manalangin sila. Yun ang mga makakapasa. Huwag mo yung kakalimutan palagi yung napag-aralan nyo. Nung ako'y nagtuturo pa sa college, palagi sinasabi ko sa mga estudyante, kung anong natutuhan nyo rito sa eskwela, sa law school, dali nyo kahit saan kayo makarating. At ang pinakamahalaga sa isang abogado ay integridad. Yan ang huwag nyong alisin sa buhay nyo. Kasi it will haunt you pag wala kayong integridad. No? Tingnan mo, yung mga abogado, may mga abogado ngayon na hinahanap ng batas. Kasi nga, na-question yung integridad nila. Yun namang mga hindi makakapasa, aksidente lang yan. Pag-aral kayo uli, biglang sabihin yan, hindi kayo preparado na kumuha kayo, kaya hindi kayo nakapasa. Attorney Sal, itong linggo naman, bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbano matapos ang halos 5 buwang pamamalagi sa Sabina o Escoda Shoal para bantayan ang kalagayan o yung sakop ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China. Kasabay ng pagbabalik ng BRP Teresa Magbano, nilina ng Philippine Coast Guard na hindi nila iniwan ang Escoda Shoal. Ayon sa PCG, wala nang supply ng pagkain at tubig ang mga crew ng barko at nagkasakit na ang ilan sa kanila, kaya't minabuti nila na bumalik sa Palawan Port. Sinabi naman ng National Maritime Council na agad sila magpapadala ng ibang barko sa Sabina Shoal. Sa kabilang banda, nilinaw naman at tagapagsalita ng China Coast Guard na patuloy nilang igigiit ang kanilang soberenya sa mga karagatan na kanilang sinasakupan. Nitong linggo ay nagkaroon ng high-level talks sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China upang resolbahin ang tumataas na tensyon at muling namang iginiit ng China na dapat alisin ng Pilipinas ating mga sasakyang pandagat sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. At ano ang masasabi mo sa naging hakbang na ito, Attorney Sal, na umuwi nga ng Palawan itong PRP Teresa Magbanwa? Maalis sila ron. Kaya yung pinupubasahin mo yung column ni Bobby Dicao sa Manila Times, akala ko ba we will not lose experience, pero sinasabi niya na dalawa na yung latest ngayon. Ito, mukhang mawawala na naman sa atin yung teritoryo yun. Kaya yung ever since, di ba, sa programa natin, matagal pa nang minumungka yun. Kailangan ng presidente natin, ang presidente ng China, mag-usap silang dalawa. Huwag na nilang i-depend yun sa mga top alters nila. Walang mangyayari dyan pag silang mga nasa baba nag-uusap. Kailangan yung nasa taas. O hindi, patuloy yan, di ba? Ever since sinabi ko, hindi matitigil yan, pambubuli sa atin. Tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon, tuloy pa rin. At aabot na sa 6 na katao ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Ferdy, habang 11
lang ang nasugatan at 2 ang nawawala. Ito'y batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Ngunit ang nasabing mga bilang ay for validation pa. Samantala, aabot naman sa mahigit 200,000 na katao o 47,000 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon. Sila ay mula sa 300 barangay mula sa 8 rehiyon sa bansa. Aabot naman sa mahigit 36,800 individuals ang pansamantalang nakasilo ngayon sa 136 na evacuation centers sa bansa. At habang nakakaranas pa rin tayo ng masamang panahon, Attorney Sal, paalala natin dun sa ating mga kababayan na kung ano yung mga panawagan ng kanilang local government, kung evacuation ba o umalis sa kanilang mga lugar, sundin nila para maiwasan natin, Attorney Sal, na dumami pa yung bilang ng mga masasaktan o masasawi dahil dun sa sama ng panahon. Tama yan. Alam mo, kailangan talaga. Hindi lang gobyerno ang maganda dyan. Yung tao lalo na. Kasi alam na naman natin ang karanasan. Taon-taon. Sa isang taon yata, nakaka-5 hanggang 7 beses tayo kakaroon ng mga ganyang baha, malaking ulan, kung ano-ano. Dapat alam na natin yun eh. Kaya bago pa dumating yun, nakaready tayo. Alam mo, Attorney Sal, kagabi, may nakaranas ng malakas sa pag-ulan ng Metro Manila, kabilang ang ilang karatig probinsya at gaya ng inaasahan, Attorney Sal, agad na lumubog sa tubig baha ang ilang lugar. Anong dapat natin gawin, Attorney Sal? Kasi for this past few weeks, ever since nung SONA pa, Attorney Sal, kapag nagkaroon ng malakas na ulan, talagang binabaha ilang bahagi sa atin. Marami pa rin nagsasabi sa Attorney Sal, na pagsuspindi ng pasok, ayan. At sa mga mag-aaral, sa ilang provinces dahil dun sa pag-ulan at nung hanging habagat, yun yung nararanasan ng ating mga kababayan ngayon. So, yung mga kababayan natin ay inaasahan na sana kung ano yung efforts na ginagawa ng gobyerno, especially sa issue ng flood control, makita na agad yung resulta, Attorney Sal. Kasi ilang weeks na rin ito eh. Ang number 1 na cause ng baha yung drainage. Dapat talaga dinidredge ang lahat na dinadaan ng tubig ulan. Kasi pag hindi mo drainage siya, talaga nag-overflow Pag wala nang madaluyan ng tubig papunta sa dagat, siyempre, sa kalsada na pupunta yan. Sa mga bahay-bahay. Yan ang sentido ko muna. Yung issue ng pagbaha, dapat both ways yan. Hindi lang sa gobyerno, kundi tayo din. Our cooperation is needed na huwag tayo magdagdag ng pagtatapon din sa mga drainage natin para mas lalo pang mag-cause ng baha, di ba, Attorney? So, responsible tayo na magpagtapon ng ating mga basura. And hindi lang din kasi yun sa drainage, Attorney Sal. Maybe the local government can do something din na any efforts na mas mapabilis yung mapaayos yung mga sewage system, yung mga drainage system natin para, yun na nga, na konting bagsak ng ulan, bumabaha. Several years ago, nung madalas pa tayo maglakbay, namin namin Dr. Panero sa kanyang mga official na mga lakad. Napansin ko na, sinabi ko na yan sa mga programa ko ng mga nakaraan, na sa mga bansang napuntang, halos lahat ng kanto merong garbage can. Doon nilalagay. Napakaganda yun kasi tao hindi naman pupwersa magtapon ng mga basura nila. Tapos doon sa mga lugar na mga may ilog, nakikita ko, meron talagang parang hindi bakod na semento. Hindi. Yung pag nandiyan ka sa tapat, hindi ka makakatapon kasi it will block whatever garbage na tinatapon mo. Yan ang dapat gawin, like sa Pasig River. Kung nilalagyan mo ba ng yan, mahabang hindi bakod bakod na alambre, for instance, yung mabablock yung pagtatapon, malaking tulong yun. Ang gobyerno, hindi ka lang maisip kung bakit yung mga nagpapatakbo niyan. Hindi nila naiisip. Maliban sa mga challenge na binibigay din sa gobyerno para agad na gawa ng paraan, wake up call sa kanila, Attorney Sal, na, hindi na umabot na sa
worst case scenario na talagang hindi na bumaba yung tubig ba, Attorney Sal, bago nila gawa ng paraan yun, Attorney Sal. Pero alam mo, Attorney Sal, patuloy naman, na maiba tayo, patuloy yung paglobo ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa Department of Health, mas mataas na ng 68% ang kaso nito kung ikukumpara